Magandang oras po mga ka-solar, mga ka-DIY. So dumating na po yung aking bagong battery at magdadagdag po ako. So bali mas nire-recommend ko po ngayon itong CST Energy na battery kasi may Bluetooth po ito makikita sa cellphone. So papakita ko sa inyo yung setup ko. So bali yun po yung aking magulong setup. Ito po yung aking battery, 2 watt cycle na nakaseries siya, ayan. Para makabuo ng 24 volts. Tapos ipinarallel ko siya dun sa dalawa pang battery. Pero yung pong dalawang battery ay CST Energy yan. Yan yung may Bluetooth. So nakikita sa cellphone kung ano na yung nangyayari dun sa battery mo. At makikita mo rin kung balance yung bawat cells. Kasi may laman po yan. 1, 2, 3, 4. 4 na cells ang laman yan. Makikita mo rin sa cellphone kung balanse yung mga cells sa loob. So bali yung 4 naman na yan ay meron tayong, ito yung binabash sa akin. Magulong wirings. Ito po yan. Battery equalizer. Ayan. Binabalance niya po itong 4 na battery. Ayan. Yan po ang purpose niyang magulong wiring na yan. So, bali hindi ko pa lang po naayos yung setup ko talaga kasi gusto kong mag 6 kilowatt. Tinatamad akong pagandahin. Basta safe naman yan. Pagka nag 6 kilowatt ako siguro saka ako ayusin yan. Or malay natin kung sipagin ako sa isang araw. Pagka hindi na busy. Ayan, yan yung purpose niya. Bali wag niyo pong intindihin yung percentage niyan. Ayan, nakalagay naman dyan. Ayan, 69 at 71. Minsan ano yan. Huwag niyo pong pansinin yan, hindi yan accurate. Ito ang titingnan nyo dyan. Yung bawat battery. Ayan. 13.3, 13.3, 13.3, 13.3. So, ayan. Bali, ito yung naka-series. Ayan, itong 4 na ito. Lalagay mo dyan, i-connect mo dito. 1, 2, 3, 4. Yan yung dalawang battery. Tapos ito, ganun din. 1, 2, 3, 4. Tapos, since nakaparallel siya, ipag-connect mo din siya. Ayan. Tapos yung aking dalawang CST Energy na bago, lalagyan ko rin yan nito, battery equalizer. Dati po ay nasa 1.2 lang ang bili ko dito. Ngayon ay nasa 1.9 na. Lalagay ko na lang po dyan sa comment section yung link kung gusto nyo yung gamitin. Ito din dalawang battery na ito. At yung mga ginamit ko dyan, lalagay ko din dyan sa comment section yung link. Baka may magustuhan po kayo. Yan po ay legit kasi yun yung mga links na pinag-orderan ko niyang mga yan. Wala pang sumasablay. Maliban na lang po doon sa ano na yon, sa POW MR na yun, yun yung ayokong i-recommend. Pero nag-charge pa rin naman siya. May mga display nga lang na hindi na gumagana. So bali yan, dako na tayo dito sa unboxing nitong aking dalawang CST Energy. Saka ko na po i-vlog ito. Basta kakabitan ko yung dalawang battery na yan, ay ibubukod ko na lang yung vlog. So bali unbox na natin ito. Ang gusto ko kasi dito din ay napakaganda ng packaging nila. Ayan, oh. May manuals. Tapos ano to, bago to Why we build anti-swelling. Hindi ko alam kung ano to. Dati walang ganito. Ewan ko kung bakit may ganito na. Babasahin ko na lang yan mamaya. Tapos ito yung pinaka-terminal niya. Tapos yan, kita nyo naman balot na balot. Ayan So, paano natin ito hugutin. Ayun, yun pala pinakamadali. Ayan. Bagong bago na naman. Dagdag po tayo ng battery. Kaso ngayon tag-ulan na. Tapos yung panel ko dalawang 590 watts lang. Sa totoo lang po, nung tag-init talagang napupuno yung battery ko ng dalawang 590 watts. 4 yun na ganito. Sobra pa, sa totoo lang. Ewan lang ngayong nag-umpisa na kasi yung tag-ulan. So ito naman yung isa. Same lang din, may manual. Ayan, may nakuha akong technique kung paano hugutin ito ng mabilisan. Ganun lang pala kadali. Ayan natin ang terminals. So, ang dating presyo po nito ay 8.5. Ngayon po ay 12.5 na. Meron namang 11.5. Depende na lang sa inyo kung makakatsamba kayo. Nagbabago-bago kasi yung presyo niya. Ito po ay nakuha ko yung isa ng 9.5. Itong isa ay 9.7. Mula nung nagkagera ay tumaas yung presyo. Ngayon, hindi na bumaba. So, test natin yan. Yan, sinum in ko na para makita nyo. Tetest lang naman natin. 13.2 volts. So, hindi sila balanse. Ayan. 13.16 yung isa. So, as usual po, ang ginagawa ko kapag may mga bagong batteries ako,
Pinagpaparallel ko yan para maging parehas yung voltahe nila. Same as dun sa setup ko, kailangan ko munang i-full charge yun para pagpantay-pantay sila, saka ako naman ipaparallel sa gabi. So ngayon naman ay try natin i-connect sa cellphone yung dalawang battery na yun. So mag-download po kayo nitong CST Energy. Ayan. So ang CST Energy po, ulitin ko, ay parehas lang yan ng Gentile. Kasi punta po kayo dito sa My para ay maipakita ko sa inyo. Punta kayo dito sa Get Help. Confirm nyo yan. Ayan. Ang lalabas po dyan na link ay sa Gentile. Yung ano, ayan o, Gentile Power. Yan po yung manufacturer niya. Ayan, ang nandyan sa kanyang website. So, wag na po kayong mag-alala kung CST or Gentile, parehas lang naman sila. So, ito kasi mas mura para sa akin at may Bluetooth na siya. Parehas lang din doon ng BMS, sabi ng mga nagbabaklas. Ayan, yan yung dalawa kong battery na CST din. Hindi yan yun. Ito yung luma. Bale, i-add natin yan. Add device. Etong 6B96, yan yung luma ko. Saka itong FB-D9. Bale, ito yung i-add ko. Ayan. Ayun, connected na siya. Ito yun, yung bago. 13.12 volts. Ayan. So, yung percentage niyan, minsan hindi accurate. Nagda-download ako ng Solar Kill na application. So, ipapakita ko na lang sa inyo sa susunod. Bale, hindi ko pinapansin yung ano na yan, percentage, kasi hindi nga accurate yan. Doon ako tumitingin sa voltage. So, yung isa naman, i-add din natin. Yan, nag-out of focus siya. Ito naman yung 128 FE. Ayan. Ito yung bagong 35%. 13.17 volts. Ayan. So, bale, yan yung magulo kong wirings. Madadagdagan na naman. Magiging 6 yung aking battery. So, ibabaligtad ko yan. Papatagilid ko yung ano, yung tayo niyan. 246. Ayan. So, bale, nagbe-base ako dun sa voltage. 13.1 at 13.2. So, hindi na makakaabot dito. Bale, pagpaparallel ko na lang muna yung dalawang battery. Tapos, once na siguro sa gabi, pagka bumaba na yung voltahe nitong aking apat na battery, kumbaga ay nag 13.1 or 10 or 13.2. Basta pag nagpares na itong apat na ito, dito sa aking dalawang battery, ipaparallel ko na siya dito sa apat. So ayun, ngayon naman ay nakisama ang ating araw. Yan ang haring araw. Nakisama siya. Mainit ngayon kasi nagtag-ulan na nung isang araw. So yan pong aking 200 watts na panel ay hindi na yan ginagamit dun sa setup ko kasi hindi naman nag-charge. Kasi mababa yung voltahe niyan. 24 volt setup ako. 18 volts lang yung BOC niya. Tapos yan yung dalawang 590 watts ko. Kapag po ganitong kainit, naranasan ko nung summer, talagang napupuno itong aking apat na battery, umaawas pa. Kasi walang tao dito sa bahay. Walang gumagamit. Ang buhay lang ay yung ref, CCTV at saka wifi. So umaawas pa siya sa totoo lang. So kaya ako nagdagdag ng dalawang battery. Ngunit ngayong tag-ulan ay ewan na lang, baka magdagdag ako ng panel. So magdadagdag din ako ng MPPT. So sa mga nagtatanong din kung bakit hindi ako nag-hybrid, ilang DIYer kasi mas masarap mag-explore. Saka na ako mag-hybrid pag nag-48 volts ako. Ang isa kasing advantage niya na magkahiwalay sila ay magkahiwalay yung init. Biruin mo, may mainit na pinoproduce itong MPPT, meron din itong ating inverter. So magsasama sila sa isang box. So yun yung dahilan ko dati. Pero pag nag-48 volts ako, kasi hindi na ganun kataas yung amperahe nun, mag-hybrid na ako. 2-in-1 in a box na siya. So may MPPT na sa loob. Ito naman kasi ay with charger na din. So kaya hindi ako nag-Zamdon. Una kasing binili ko yung Zamdon na yon. Pangalawa na ito. Magkakulay lang sila kaya nagustuhan ko. At saka maganda yung ano nito. Nitong snap. Maganda ang reviews. Unlike dun sa Zamdon na sablay yung AC charging niya. So nasisira daw yung kanilang Zamdon pag ginagamit sa AC charging. So ito naman ay napakaganda. So pinagsasabay ko yan lalo na kapag ngayon tag-ulan. Kaya kahapon ginamit ko ito. Nag-AC charge ako. Tapos, ang isang tatandaan nyo lang po sa input, ayan, may nakalagay dyan na input. I-test nyo dyan kung alin dyan yung neutral at yung line. Tapos, yung magagaling sa outlet, yung pagsasaksakan, yung magagaling dito.
dapat sakto din na tugma din na line to line, neutral to neutral yung pag-charge nyo dito. So ayan, kaya kulay itim at kulay puti yan. Yan po ay tinuro sa akin nung magsosolar ng technician nila. Yun daw po yung nakakasira ng mga nag-AC charge na inverter. So bali hindi naman talaga advisable na ganito yung gawin, magdagdag ng battery dito sa ating setup kasi dapat ay magkakaparehas yung edad niyan. So nangyari lamang na wala tayong pambili ng biglaan kaya utay-utay yung pag-upgrade ng battery, dagdag lang ng dagdag. Eh di kung maunang masira yung isa, maluma, eh di papalitan na lang ulit ng panibago. So ganun po ang nagdi-DIY. Meron namang ibang nagdi-DIY na may pera or talagang pinag-iipunan nila. Sa case ko kasi ay utay-utay lang. Hulugan pa nga yung mga batteries na yan eh. So bali yan po yung aking nabili. Oh, laki. So ayan, naka-bluetooth yung batteries natin. Ayan ay yung naka-install ngayon. 95%. Ayan. Tapos ito yung isa. Ayan, 89%. Huwag nyo pong tingnan yung percentage na yan. Kasi ay hindi accurate yan. Magiging magkakaiba talaga yan. Pero nagda-download po ako ng Overkill. Wala dito. Doon sa iPhone ko meron. Meron pong application ng Overkill. So nire-reset nila yan. At magtutugma yung percentage niya. Tapos, ayan. Ito yung bagong dalawang battery. Yan, 32%. Ayan. Hindi ko din nga alam kung accurate yung 32 dito sa 13.12 volts. 32%. Tapos ito yung isa. 35%. Ilan nga yung dalawa, yung ano. Kasi papag-kunay ko na yan ngayong gabi. Ayan, 13.28. So kapag nag 13.18 volts na yan, yung dalawang battery, ay i-connect ako na yung bagong dalawang battery. Parehas naman silang 13.2. Ayan o. Ito yung isang battery. Ayan. 13.3 yung isa. So yan ay magbabalanse naman. Nagagamitin naman akong battery equalizer. Ayan. Dati po yung 1.2 ang bili ko dito. Ngayon ay 1.9 na siya. Mahal na. So ito po yun. Ere. B04. Ayan. B04 po. May manual naman itong masaba na to. Pag B04, ibig sabihin ay life 4 po yun. Ayan, 68%. Wag din po tumingin niya kasi hindi ma-accurate yan. Dito kayo titingin na yan. Yan o, nagbabalanse sila. 13.3, 13.2. So yun po ang trabaho nito. Ayan, ikumpara natin. Ito yung libre nung nitong inverter na snot. Ito, medyo malaki lang siya ang kaunti. Yung insulation lang naman ang malaki dyan. Tapos ito yung nabili ko dun sa Solarista. 25mm square din yan. Tapos dun ko din binili itong ngayong bago. Mas malaki ulit siya. Ayan o, mas malaki ito. Insulation lang naman ang malaki dyan. Ayan o. Ayan, halos parehas lang naman yung ano yan. Sukat sa loob. So, tingnan din natin kung may pagkakaiba yung terminal lag. Parehas lang naman na SC258. Ayan. Ayun. Parehas lang. Medyo mahaba lang na konti. Ayan, medyo mahaba lang na konti itong bago nila. So, magkakaiba rin kasi ng supplier yung mga yan. So, ayan yung setup ko. Kakabit ko na yan mamaya. So, dito kapag mga malalaking setup na, dapat may pang heavy duty kayo na gamit. Nasaan na yung gamit ko? Yan, ito yon. 750 yata ang bili ko dito. Ito po yung pang crimp ng ating terminal lag. Kaya, ipit na ipit talaga yan. Yun po kasi kaya importante yung mga gamit na yung mga pang crimp na heavy duty. Dito po nagsisimula yung sunog sa mga ganito. Pagka yung mga terminals ay maluwag, lalo na sa mga breaker. Ayan. Yan, dyan po talaga ang totoong pinagmumula ng sunog. Totoo lang. Ayan. So yan kasi mga breaker, yan ay protection sa wire. So ang totoong katakutan mo dyan, pag yan ay maluwag, yan, lagi ko chine-check yan. Yan, ito naman yung isang setup ko, itong maliit. Ginagamit ko yun sa washing machine. Yan ngayon, yan ang load. Itong electric fan ko. Ayan. 49 watts. Kanina 60 watts yan eh. Sa starting talaga ng motor merong Ayan. Tapos ito, hindi to kasama dyan. May idle na consumption. Nasa 20 watts siguro tong Payto. Malakas din tong Payto. Malakas kumain. Ito kasi alam ko nasa 15 watts lang yung idle nito.
So ayan yan, lead acid lang. Ang solar panel niyan ayun, yung 200 watts ko. Dati dito nakakabit yung 200 watts ko. Buti may nag-comment. Salamat kay sir na nag-comment. Hindi daw gagana dito. Totoo nga, hindi gagana. Tinest ko na. Kasi 18 volts lang yung ano nun, BOC. So pag kinonekta mo sa 24 volts ay ano, umaabot naman ng 23 volts. So kulang pa rin. Kaya ano. Tapos yun yung aking ano, panel, dalawang 590 watts. So ayan, may bakal pa akong tira. Saka mga tubo, metal parings. Hindi na magagamit yung parings na yan. So gagawa na lang ulit ako ng panibagong ganon. At paglalagyan ng dalawang panel pa. So pag bumili naman ako ng day kaya naman yung apat na yun. Kulang pa yun. Pag pinag-series ko. Ilan na yun? 48 times 4. So nasa kulang-kulang 200 volts pala yun. Ewan ko lang kung ilan yung specs ng ano, day. Ang sarap mag-upgrade. Sarap mag-DIY. Nagsimula po ako sa lead acid. Ayan. 12 volts. Naging 24 volts. Tapos soon ay mag 48 volts na. So power. Pero sa totoo lang, kapag nag-DIY, ako never ako humingi ng ano, ng circuit diagram kasi ayokong manggaya. Sa totoo lang, gusto ko, alam ko kung halimbawa magdagdag ako ng panel, paano kung ginaya ko lang tong setup na to, nagdagdag ako ng panel, pinagparallel ko, ay di bibigay ito kasi tataas yung amperahe. So dapat alam mo talaga yung computation, or kung ipag-series mo man yan, hindi mo na to babaguhin. Papalitan din to kasi tataas yung ano yung harvest, tataas yung amperaheng ikakarga papunta sa battery. Ito tataas din ito. Madodoble din to sigurado. Excited na ako. Magagamit ko na yung aircon ko sa gabi. Kahit mga 6 hours, 6 to 7 hours, may tira pa. Itong dalawang bago. So sa mga nagtatanong, pwede po yan. Watt cycle, basta nakaparallel lang siya. Pero kung ako sa inyo, mag-stick na lang kayo sa isang ano, model, sa isang brand. Kasi darating yung time na gaya niyan, magpo 48 volts ako. Ipag-series ko yung apat. Sa dalawa, tatlo, apat na CST Energy, may Bluetooth lahat. So kailangan akong dalawa pa nito. Kung lahat ay CST Energy, yung apat na yun, pwede na sanang i-48 volts. Magkakaiba yung brand, hindi pwede sa series. So bale yan, pinag-parallel ko muna para magpantay yung voltahe niya. So kung check mo yan sa ating cellphone, yung isa niyan, ayan, charging. Kasi nagbabalance nga siya, nililipat ng isa dun sa isa yung mas mataas kasi yung karga niya. Tapos yung isa dapat ay discharging. Tingnan natin. Kasi nililipat niya yung karga dun sa kabila. Ayan. Yan. Yan ang dahilan yan kung ba't negative yan. Discharging nagpapantay sila 13.15. Yan natin yung isa. 13.16 yan, malapit na nagsi 0 watts na ngayon ayan, nagsi 0 na, ibig sabihin malapit na siyang mag-balance. So malayo pa yung hahabulin dito sa setup ko. Ayan, ito yung setup ko. Medyo malayo pa yung hahabulin niya. So malayo pa ang tatakbuhin bago pwedeng i-balance. Series ko yan mamaya kapag nag 0 watts na doon, si series na yan. Tapos kakabit na dito. Hindi na kasya, patagilid na yan, tatlo. Yan, bali 6 sa 2, 3. So lalagyan ko yan mamaya nito. Para 3 na sila. Ayan, ito yung magulong wire, ito yung binabash ng mga magagaling. Mga professional yata yung mga yan Cable tie na lang yan. Pagka naging 8 na, natamad pa ako. Tapos yan, ililipat ko yun sa taas. Tapos yung MPPT dito, 2. Tapos nalagyan yan dito ng sililipat yung AC doon para malapit dito. Kasi doon nakakonect yung yung ATS. Ayan dito sa taas. Sa baba. Ayan. Kaya yan ay itim at puti kasi importante yung isasalpak nyo dito. Yung input, ayan, 220 volts yan. Dapat alam nyo kung alin yung neutral at yung line. Yun ang turo sa akin ng technician na binilhan ko. Yung ito. Yung solarista talaga nila. So yun daw yung nakakasira ng inverter pag magkaiba yung baliktad yung line and neutral. Yun, tapos na. So, ang maganda dito sa battery na ito, kaya nire-recommend ko to.
Parehas na sila ng presyo. Mas mababa pa pala to. 11.5. Ito ay 12.5. So, ayan. Makikita nyo kasi dito yun. Ayan o, state of charge, 35%. Tapos yan, total current, wala nang lumalabas at pumapasok. Battery status, standby na siya. Remaining working time. So, ang maganda pa rin, alam nyo kung ilang oras na lang. Hanggang anong oras siya malulobat. Tapos, ayan, yung total battery capacity, 100 Ah pa, maganda pa. Ayan, tapos dito makikita mo balance yung mga cells. 4 kasi ang laman yan na cells, 2, 3, 4. So, yun lang naman. Download na lang din kayo ng ibang application. Makikita nyo dun yung kung ilang cycle na. Kasi dito sa phone ko na ito, wala. Sa iPhone ko ang pinag-video ko kasi. So, yan, medyo nainip ako. Para mabilis malawbat, buhayin natin yung aircon. Ayan. Split type po yan, inverter. Tapos magpa-plan siya si Mrs. Yan yung mga gumagana dito sa bahay ngayon. Kailangan kong paabutin ng 35% para magpantay yung 6 na batteries. Ayan, para magpantay yung 6 na batteries, lubatin natin. So ang maganda ngayon sa mga inverter na aircon, lalo na yung mga modern ngayon, napakababa nung niya. Ayan, check natin. So ito yon. Kita nyo yung mga wires ko, hindi pa siya fixed. Kasi, yun nga, hindi ko pa siya pinifix. Kasi hindi pa ito yung setup na gusto ko. Pag nag-day ako, yan, talagang gagandahan ko na yan. So ayan ito nyo, ang baba pa lang nyo. Utay-utay yan. Hindi kagaya nung mga, ayan, hindi kagaya nitong mga aircon na ganito. Yung mga sinauna. Sirit kagad pataas yung niyan, yung wattage niyan kasi sa pag-power up ng motor. So yung mga modern ngayon, yun yung pinagkaiba. Ang gagawin nila, dahan-dahan lang pa ganun. So hindi talaga tataas yung wattage. Hanggang 500 watts yung aking 1 HP. So ito naman ay halos na 350 watts lang yan. Pero ang problema nga yung starting wattage niya, napakatagal nun. Pag namatay yung compressor, at pag medyo uminit na ulit, mabubuhay ulit yung compressor. So, sa magdamag, ilang beses yung mamamatay, mabubuhay yung compressor. Yun ang pinagkaiba nung traditional. So, unlike yung mga modern ngayon, lalo't inverter, ay hindi siya sisirit pataas na gano'n. Dire-diretso lang siya. Tataas na konti. Tapos, pag na-reach niya na, ay pababa na siya. Tapos, dire-diretso lang yung wattage niya. Ayan Yan, nag-800 watts. Tingnan nyo kung gaano katipid. Di ba? Ilaw. Meron nito. Mobile repeater. Pampalakas ng signal. Ayan. May isang CCTV. May 4 na ilaw yan. Ayan. Tapos dito sa kusina. Ayan. Ilaw. Ilaw din. Ilaw ulit. Aircon. Itong electric fan, 100 watts to. Ref, TV, electric fan ulit. Ilaw, yan sa aking garahe. Tapos CCTV yan, isa. Wala namang washing ngayon. So 880 watts lang, ganun katipid yung mga gamit ko. Iba talaga pag inverter. So ang isa pa, hindi ko pwede dito ilagay kasi may tumutulo sa slab minsan. Sinisinip. So hindi ko pwede dito ilagay, saka ayoko may washing dyan, may tubig, pwedeng mabasa yung aking setup. At pwede ring malikot ng bata. Kaya dun talaga sa kwarto ko siya inilagay, sa kwarto. Ayan. Sa subdivision kasi kami, kaya walang ibang choice na paglagyan. So ayan. Naka-aircon na kami sa gabi ngayon, within 7 hours. Ayos. Tapos may tira pa para pang umaga. Kahit mag-brown out sa madaling araw, pwede kaming magluto sa induction cooker. May ilaw kami, may electric fan ang bata. Ayan yung aming ayan, ito yung induction cooker namin. Ito matipid din to, 900 watts. 15 minutes, parang lang, 10 pesos lang kada luto. Papalambot ng baka, 10 pesos. Malambot na yung baka mo. Pinumpute ko na yan dati. Tapos ito ay 17 watts. Ito yung malakas. Malakas to. Air fryer, 17 watts. Pero 3 minutes lang din naman. Magkano lang yun? 10 pesos lang din yun. Tapos ito, mga
5 minutes lang yata or 15 minutes dito sa induction cooker. Mura lang din ito. Parang nasa, kano nga ito mahal? 1.5? Nasa 1.5 daw ito. Ayan. Kita na. 1.2 lang daw. Oh, di ba? Mura. So, bali, meron lang akong idadagdag. Hindi JBD BMS yung gamit nito. Unlike dito. Kasi napapasok naman siya dun sa application ng CST Energy na app. Ang problema dun sa mga mga Xiao, JDB, Solar Overkill, kasi pwede mong i-reset yung percentage nito, yung accurate. Ang problema ay hindi siya pumasok. So baka may problema sa BMS, baka hindi siya same ng BMS dito. So ito kasi JDB din daw yan, sabi nila Solar Miner. So sa ibang shop ko ito binili, si Mrs. ang umorder. Yan po, time check, 10:54 na. Medyo sinisipon na tayo. Ayan. Naikabit ko na. At ayan, nilagyan ko na rin ng battery equalizer. Yan. Ipagpaparallel na niya yan. Ibabalance niya lahat yung tatlong nakaparallel. Bali, 6. 1, 2, 3. Ang problema dito sa CST ay ang problema ko ngayon dito sa bagong CST, hindi siya na ma-detect ng yung ibang app. Kumbaga CST Energy app lang mismo yung nakaka-detect sa kanya. Yung mga JBD, yung mga Xiao, yung mga Solar Kill, yung kasi nare-reset dun yung percentage. So, hindi siya mapasok. Baka iba na yung BMS nito. Saka may pagkakaiba siya dun sa dating CST. Ito, CST yan. Ayan o. Ito yung bago. Medyo payat siya at matangkad. Ito dati, magkakapantay sila. So, baka hindi parehas yung cell na ginamit. By the way, parehas lang naman yung capacity. 100 AH. So, yun na yung setup ko ngayon. Katatapos ko lang ipag-connect. Bali, 6 na yan ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung magulong wirings ko. Yari na naman tayo sa bashers niyan. Pero yun ay cable tie ko na muna. Saka na lang ulit pag may dumating na akong 2 battery pa. Dadagdag ulit ako ng 2. Para magpo 48 volts na kasi ako dun sa DEA. 6 kilowatt yung inverter. Pero matagal-tagal pa siguro. Unahin ko na lang yung 2 panel na karagdagan. Tapos isang MPPT. So, hindi ako nag-Samdon kasi may problema nga ako nakikita dun sa mga Samdon user. Yung natutunaw yung tornilyo sa loob. Tapos sa AC charging may problema siya. So, kailangan kasi natin yung AC charging pagka tag-ulan. So, yun lamang po. At maraming salamat. Ayan, balanse na. Malapit na.